Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video, pag-uusapan po natin ang panibagong Reddit thread naman. This time around, it's the TP girls. Merong man nagkikriticize sa kanila. In the spirit of fairness mga Lods ko, gusto ko tong i-cover ha. Gusto ko tong i-cover para lang fair doon sa mga involved dito. Kasi masyado tayong naging Chloe Dudut centric at saka yung mga cryptic post ng Team Payaman members. Actually, kasi grabe yung accusation dito, Team Payaman bullies daw. Dudut, Chloe, TP girls, slut shamers, ito pa lalo na to. And bullies. So, dalawang magkaibang thread siya. Tinignan ko naman kung sino yung nagsulat. Itong according target na to. Tinignan ko, syempre, ang una natin gagawin dyan, yung Reddit age niya, di ba? Mukhang matagal-tagal na tong account na to. So meaning to say, it's not something na, alam mo yun, na luma, na bago. Okay, so let's first, kasi dalawa yung post niya. Ito yata yung nauna. Okay, sobrang bullies ng Team Payaman girls. Wala ba silang pinagsamahan ni Chloe? Grabe nila siraan sa social media. Actually, dyan pa lang medyo ganito kung ako yung tatanungin mo as someone na nakita na yung buong sitwasyon na to, they are upset. Yun yung sa tingin ko. Upset sila pero hindi naman siguro para siraan. Kasi pagka ginamit mo kasi yung word na siraan, ang ibig lang niyang sabihin is may defamatory statement silang sinabi, 'di ba? Like for example, nagkaso ako kasi sa tingin ko merong mga defamatory statement na sinabi sa akin na out of line, di ba? And ganun talaga. Pwede mong gamitin yung batas doon to define yung sira na yan, okay? So, dito kasi wala akong nakikita insofar as sinisiraan nila. Ang nakita ko lang cryptic post na hiwalay na nga sila. They are all but confirming na hiwalay na si Dudut at saka si Chloe. Pero since may denial kasi si Chloe na yung mga nababasa natin sa Reddit is untrue, doon ako maniniwala doon sa taong nasa sitwasyon mismo, di ba? Pero ang hindi ko lang talaga gets kung hiwalay sila or hindi. But again, nagigets ko yon in the sense na pag pinag-connect ko yung cryptic post, okay, yun lang yung ibig sabihin ng cryptic post na yon. Ito, may mga pa-cryptic post pa para sa clout ang mga bading. YFC pa yung mga yon ha. Youth for Christ, kasi parang doon sila lahat eh. Siguro hindi nag-cheat si Yo kaya hindi niya na-experience yung hate at paninira. Hindi kasi, alam mo kasi, ang may defamatory statement na sinabi, in my opinion, is yung Reddit post, yung nagsabi ng ganon, yung throwaway account yata yun, kung naalala nyo. Panoorin nyo yung part 1 kasi dun yung genesis nitong usapan na to eh. Palagay ko, doon may defamatory statement. Palagay ko, kung merong nanira, yung tao na yon. Kasi hindi kasi directly, sila Chrissy, sila Kevin, at saka si Vian and si Pat, they are not really doing anything. They're just doing their normal life. Siguro yung pinaka masasabi kong super cryptic talaga, yung pag-edit out ni Chrissy Achino kay Chloe. Yun yung pinaka sa tingin kong malaking hint na kung may nangyari. At saka yung sa nanay nitong si Dudut na parang minomotivate niya yung anak niya. Pero wala kasi itong clear na sinabi na may ginawang hindi kaaya-aya si Chloe. Kasi upsetting naman talaga ang breakup eh. So, hindi ko gets kung saan yung paninira dito. As someone na, yun, nagkaso na ako, nakasuhan na, di ba alam niyo yun? Parang, basic yan eh. Basic talaga yung mga ganyan eh. Pero isa ring factor na never nanira ang mga TP boys sa kanya. Yun, isa. Kasi nga, yung palagay ko kasi yung kay Venice at kay Yo, mas amicable yung breakup nila. Kumbaga, tropa kasi si Kong at saka si Yo eh. So, mas siguro na napag-usapan nila and ganun talaga may irreconcilable difference ang mga tao kaya sila naghihiwalay, 'di ba? And ang iba lang siguro kay Venice at saka kay Yo, yung sa kanila is napag-usapan nila as adult. Ito kasi parang bago pa lang yung breakup. Okay? Wala pa sigurong kalahating buwan. Wala kalahating taon at the very least, 'di ba? So,
habang nandun pa lang sila sa process ng healing, wag na sana nating gatungan ng ganito. Kasi it's clear to me that they are upset kay Chloe, which is normal. Bakit normal 'yun? Kasi nag-break up sila eh. Kung ano man yung rason kung bakit sila upset, it's because siguro hindi nakapag-usap ng maayos, nagsigawan. Okay, 'di ba? Or hindi natin alam exactly 'yun eh. Kung pwede kasing merong something dito na unless i-confirm ng dalawang party, yun lang yun. Yun na yun, di ba? It's something upsetting most likely. Kasi nga, long-term relationship sila and kahit sino naman siguro. And ang sa akin lang dito sa mga sumusulat sa Reddit, sisihin nyo yung naggawa ng Reddit thread. Doon talaga yun eh. Just yung nagpakalat ng mga chismis. Kasi yun yung mali eh. Yun yung dinidebunk natin doon. Ako naniniwala ako kay Chloe na hindi totoo yung nabasa natin sa Reddit noon. Bakit? Kasi siya yung nasa sitwasyon eh. Most likely merong intricacies doon, may mga nuances doon na hindi natin alam. It's been between all of them. Bigay natin sa kanya yung benefit of the doubt na yun. That's all I'm asking. 'Di ba? Kasi ito, ang nangyayari diyan, parang may vendetta lang kila Tita Chrissy. Ayan, ang lalamang cloud chase, lalong mababa si Chloe. Kaya nga tayo dumidepensa dito para kay Chloe. Napaniwalaan natin siya. Let her heal. Ganun yan. Mga tao rin naman yung mga yan. Hindi naman porke sikat eh. Ibig sabihin, hindi na nila kayang maging masaktan, di ba? Or mag-heal, di ba? Ganun talaga eh. Meanwhile, yung niloko quiet lang kahit siya naman yung totoong biktima. Okay? Kasi some people, ito yung hindi ko gusto rito sa post na to eh. Bakit mo kino-confirm na or bakit mo sinasang-ayunan na nag-cheat talaga si Chloe? Hindi nga natin alam yun eh. Gets mo ba? Yun nga yung misteryo na ayaw nilang sabihin. Pero since may denial na si Chloe, ibig sabihin, hindi natin sure kung totoo yan. Unless magsalita si Dudut na yun talaga yung nangyari. Siya mismo dapat kasi siya yung nasa sitwasyon. Siya yung may personal knowledge na tinatawag. Hindi pwedeng galing sa third hand. Hindi pwedeng galing sa tropa. Hindi pwedeng galing. Kailangan dun sa mga taong involved. Gets? Eto kasi, kahit siya naman yung totoong biktima, di ba? Ibig sabihin talaga, you are all but confirming yung cheating incident. And then, magkakaroon tuloy ng justification kung bakit galit yung mga kaibigan niya kay Chloe. Baka nga hindi yun eh. Gets nyo ba? Kasi nga dininay nga ni Chloe yung doon sa Reddit eh. Yung sa unang Reddit eh. So, ibig sabihin, it's much deeper. Hindi lang yun basta isang insidente. It's a collection of incident na yung Team Payaman members are witnesses to it. Kaya sila upset. And it's very upsetting eh. Kung long-term girlfriend mo tapos bigla kayo nag-iwala. It is upsetting. It is painful, lalong-lalo na kung nasaktan yung tropa mo, di ba? Kahit sabihin, ganito ako may mga tropa ako na alam kong mali sila. Pero since tropa ko sila, kinakampihan ko pa rin sila. Kasi tropa ko eh, di ba? Ano yung natural reaction ng tao yan eh. Na kasi katropa mo, katribo mo eh, di ba? Tribo tayo eh. So, yun yung kakampihan nyo. Na lang, yung paborito nyong influencer. Halimbawa, si influencer A, may umaway sa kanya. Objectively mali si influencer A. Pero kukampihan nyo pa rin si influencer A kasi tropa nyo eh. Paborito nyo eh. Si tribal mentality ang tawag doon. Ganon din dito. Mas tribo nila si Dudut eh. Siguro mas kasama nila, di ba? Mas close sila doon. Si Chloe kasi siguro baka extension lang. Pwede yun eh. Pero para sabihin mong biktima si Dudut ng alin, hindi pa nga natin sure kung totoo yung cheating incident eh. Hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi binibigyan ko ng benefit of the doubt si Chloe. She outright denied it. Sa lahat ng sinagot niya yun. Kasi of course, yung honor niya yung nakataya doon. And I believe her. 100% I believe her. Unless may ebidensya kayo to counter that. Kung wala, ano ba yun? Alam nyo, let people heal. Ito kasi, kaya ako nagsasalita dito kasi I don't want to parang lalong mag-away-away yung fan base because of this. Kung gusto nyo pa si Chloe because of her content, go, supportahan nyo lang.
'Di ba? Ang akin lang, wag niyong paniwalaan lahat ng nababasa niyo. Give people benefit of the doubt. Give people time to heal. Yun eh. Eto, ano bang ginagawa nito? 'Di ba? Away-away na naman. Gets ko, galit kayo for your friend, pero di nyo kailangan siraan dahil sa social media, gigil para pagpiestan yung girl, para mapanira sa... Again, yung, alam mo dapat ginawa mo, ako ano yung dinidibang ko dito? Sila Yo ba? Sila Chrissy ba? Sila Kevin ba? Sila Vian ba? Hindi. Yung nanay ba ni Dudut? Hindi, di ba? Ang inaatake natin dito, yung malicious Reddit post. Yun yung inaatake natin na wag natin paniwalaan yan. Actually, dinidepensahan pa nga natin si Chloe. Whatever she did. Kasi nga meron siyang, meron siyang denial eh. Binibigay natin yung benefit of the doubt sa kanya. Kasi nanonood kayo kay Chloe. Kay Dudut din, nanonood kayo, di ba? So, na-entertain kayo. Whatever happened to them in their personal time, it's for them to keep, di ba? Dati naman kayong friends, kaya sana kinausap nyo at kinumpronta nyo si Chloe. Tahimik naman siya, di pumapalag sa inyo, pero tuloy-tuloy yung pangbubuli kayo. Yan ang hindi ko gets talaga. Kasi, they are showing that they are upset. Pero yun lang yun eh. Hindi nila kino-confirm kung may cheating incident na nangyari. Actually, they are just saying na naghiwalay na. Yun yung pinaka-magigets nyo dito. 99.9999999%. Yung 0.1% sa bacteria na nakawala. pero eto kasi incendiary na to na lalo mo lang dinidivide yung fanbase. Yun hindi natin dinidivide yung fanbase ng Team Payaman. Kino-consolidate natin, 'di ba? Na alam nyo, kung totoo talaga na gusto nilang siraan si Chloe, sana ginawa sirain sa social media. Sana ginawa nila yung ginagawa namin dito sa yung nagbabanatan kami. So hindi naman nila binanatan ng totoo eh. They show that they are upset. Lalong-lalo na si Tita Chrissy. In-edit out niya eh. Yung lalo na kung nag-e-edit ka ng video, yung pag-i-edit out sa tao, that is a very, very nuance na galawan. Napakahirap niya, napakatagal niyang proseso na yan. So, ang intindi ko lang upset siya kay Chloe. Bakit kaya? I don't know. Siguro, nakikita niya na nag-aaway si Dudut at si Chloe. Baka ganun lang talaga. Yung away talaga nila matindi. 'Di ba? So, whatever it is na kung ano man yun, ibigay na natin sa kanila until such a time na magsalita sila. Tingnan nyo, kakapal ng mukha mag-share nun kay Eman at Yen sa mga bully naman. Mga fake mental health advocates, bad influencers. Kasi nga, siguro, ang akin lang talaga, eto lang ang advice ko kay Chloe kung nakikinig siya sa akin. Kung magsasalita ka rito, isang post lang na, alam mo yon na remember the good times, do away with the bad times, and heal. Kung kailan ka ready, tsaka ka mag-post. Huwag ka mag-post kasi nape-pressure ka dito. Kasi I understand na, alam mo, as someone na napunta na rin sa ganitong sitwasyon, although iba yung idea nung sa amin, iba fundamentally yung pinagdaanan namin, pero yung epekto, it's the same. Yung public pressure na tinatawag. Meron talagang ganun. And sometimes, kung hindi ka sanay talaga, hindi ka makakapag-post. Pero, syempre, si Chloe kasi, yung type of content niya, mas lamang yung natutuwa kaysa sa haters. Sa type of content kasi ng isang commentary channels, mas lamang yung sometimes mas lamang yung nang-hate sa'yo kaysa hindi. So, parang nasasanay ka paminsan-minsan. Sa kanya, gusto ko lang sana na, mag-heal muna siya bago siya humarap. Or kung hindi naman, just, okay lang naman na walk away from social media, lalong-lalo kung hindi naman ito yung main source of income niya. Okay, so, syempre, na ito sabi ni Hi, Hello, Goodbye. Syempre, na-hurt din sila. Hindi lang naman si Dudut yung niloko, pati din sila. Dahil hindi din naman na iba sa kanila si Chloe. Kaya ganyan siguro mag-react. Normal na normal yon. Kadalasan, 'di ba, yun nga, yung katribo nila kasi, yun yung sinasabi ko, 'di ba? Sa tingin mo ba kapag si Kong at mangyari yan, same magiging actions nila? Yan ang hindi natin alam, 'di ba? Pag naghiwalay yun,
Divorce na yon. Yeah, iba naman yun. Okay. Now, may second Reddit ito, tumindi na yung post niya. Dudet and Chloe, TP girls, slut shamers and bullies. Bakit slut shame? You are all but confirming na totoo yung sinasabi sa Reddit kasi bakit slut shame? Pwede kasing naghiwalay nang hindi amicable yung paghihiwalay. Gets nyo ba? Sobrang bolis ng Team Payaman. I mean, wala ba silang pinagsamahan ni Chloe? Grabe nila siraan sa social media. Pa-cryptic post pa sila mga bading. Yung YFC pa nga siguro hindi nag-cheat si Yo. Okay, parehas din ng sinabi dito eh. Oo nga, parehas lang ng sinabi. Kaso merong word na slut shamers and bullies. Tapos nakakatawa yung, wala kang maloloko rito, Chloe. Hindi naman yan si Chloe. Siguro lang yan. Ito, calling this bullying isn't really accurate. Exactly. There's no big difference between attacking a person and reacting to what they did. Ang issue dito is not their sexuality or identity, kundi yung choice to cheat or break someone's trust. Bullying is when you target someone who did nothing wrong. This is accountability. Again, what the Team Payaman members is showing you that they are upset. Okay, that's it. They are just upset of what happened to their friend. It is a normal reaction. Now, if you wanna dig deeper dito, yung nanay ni Dudut, yung reaction niya, doon tayo mag-focus. Siguro kung meron talagang totoong cryptic na nag-post dito, yung nanay ni Dudut yun. Whatever she meant by that, mas cryptic yun. Of course, I don't want to confirm, deny, or give meaning to that. Pero I know she's upset for her son. Okay? And yung hutol niya si Josh on point. Pero ang point ko rito, ang pino-point out ko rito ay kung ano man yung nabasa nyo sa Reddit, wag nyong paniwalaan muna. Parang awa nyo na. Bigyan nyo lang ng time si Chloe for herself na lumamig yung issue. Kasi ngayon, hindi pa yan malamig eh. Kasi meron pa rin nag-uusap eh. Meron pa rin nagbabardagulan dito. Pagkahaba-haba nung trend, di ba? O yan o. Eto, ayan. Siguro let's end here kasi ito yung sa nanay niya. Kung ano yung ibig sabihin yan, go lang. Ngayon, hindi ko alam anong ibig sabihin yung victim na yan eh. Pwede kasi it's the other way around, di ba? Kasi may nabasa tayo na isang incendiary post about kay Dudut, yung sa call center thing. Balikan nyo na lang yung part 1 and part 2 natin. Nandun yun, di ba? Point here is that bigyan lang natin sila ng time mag-vent, mag-react, and then pag ready na ang lahat na pag-usapan to publicly, go. Pero kung ayaw naman nila, okay lang din. Ang akin lang, huwag kayong mag-unsubscribe kay Chloe, huwag nyo siyang i-bash, huwag nyo siyang paratangan ng kung ano-ano. She already denied the allegations in Reddit. So, what we know right now is that mas tama na let people heal, let people vent out their emotion in a positive way or in a less negative way. Siguro ganun na lang natin ilagay. Kunyari, yung pag-edit out ni Chino, that really means something, di ba? So, sa ngayon, yun lang muna. Parang awa nyo na sa Reddit. Okay lang, kung ako, kikita ako rito. Pero, siguro, sana last post na to ng mga taong gigil dito, 'di ba? Tama na, okay na 'yon. Hintayin na lang natin sila na magsalita kung ready na sila. Kung hindi man, let's respect their wishes na to remain silent. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.